Patuloy na naglilingkod sa inyo sa pamamagitan ng magaganda at piling-piling programa mula Lunes hanggang Linggo. Aalawin kayo ng aming kilalang mga komentarista at public service program. Ito lamang sa himpilan ng DWPL. The proceeding program expresses only the opinions and views of its respective block timer, producer, radio announcer, writer, and production staff, and does not in any way reflect the views of this station. The station has advised the programmers to abide by broadcast laws and KBP rules. Lingkod ng Bayan, kaagapay ng mamamayan. Ang programang maglilingkod sa sambayanan, katuwang ang ating mga public servants. Lingkod ng Bayan, kaagapay ng mamamayan. Kasama ang inyong lingkod, si Flory Gabitan, tuwing Martes, alas 12 hanggang alauna ng hapon, dito lamang sa DWBL 1242 sa inyong talapitan. Burger, ang burger ng bayan. Burger na buy one take one na may libo-libo ng franchise holders sa iba't ibang bahagi ng Pilipinas. Owned and operated by Mr. and Mrs. Joseph and Vicky Mojica. Angel's Burger, ang burger ng bayan. Pilipino ako, sa puso't diwa. Ang buhay ko sa bayan ay itataya. Pilipinas na aking bansa. Ang iwanan kay hinding-hindi magagawa. Ikaw ang tahanan ng aking lahi, lahing kayumanggi. Di papayag na ikaw ay maaglahi, kahit dugo ang maging sukli. Para sa bayan, tungkulin ko'y gagampanan ng buong tapat at walang pag-iimpot kailan pa man. Para sa bayan, susundin ko ang batas na pinaiiral. Hindi ako maghahangad ng para sa sarili lamang. Igagalang ko ang kapwa. Okay, isang magandang tanghali po sa ating mga giliw na tigapakinig. Ngayon po ay araw ng Martes, huling araw sa buwan ng Pebrero. Tomorrow is the month of fire, no? March, Fire Prevention Month. Congratulations po sa lahat ng mga nakatanggap ng award. Isa na ako dito. Maraming salamat sa Eastern Police District on the 32nd founding anniversary ng Philippine National Police. Congratulations to all of us. Siyempre, magandang tanghali kay Congressman Roman Romulo. At sa District Director ng Eastern Police District Police Brigadier General Attorney Wilson Asueta, and all the Chief of Police ng Eastern Police District. Siyempre, the man behind, lingkod ng bayan, kaagapay ng mamamayan, Police Colonel Benliner Capili, Chief District Directorial Staff, Eastern Police District. Mapalad po tayo ngayon, ano? Yung isa po nating ko-anchor ay makakadaupang palad natin. And meanwhile, meron po akong bisita. Tititigan po niya ng husto yung pinadala sa aking bulaklak.
Maraming salamat po sa pinadalang bulaklak ng Pamilya Paras. Again, rest in peace with the Lord, Kuya Rick. And to the family, God blesses you always. Hindi ko na iisa-isahin yung lahat ng mga awardees, no? Ang dami. Thank you for the acknowledgement. Siyempre, inspiring on our part, inspiring on the part of the organization, and also it's also inspiring on our part, the awardees. Magandang tanghali, nagparamdam si Police Lieutenant Colonel Willard D. Seviñas. Siya po ang MPD IAS ngayon, under the office of Police Brigadier General Dizon, District Director, Manila Police District. Galing po si Seviñas, sa EPD IAS din. Magandang tanghali kay Ma'am Kat Kapili. Ang programang ito ay handog sa atin, ang Angel's Burger, ang burger ng bayan. At ng SM Supermall at SM Mega Mall. Located at EDSA Corner, Doña Julia Vargas Avenue, Corner EDSA Barangay Wakwak, Mandaluyong City. Siyempre, thank you very much kay Sir Harold Herrera, ang Region CRS Manager ng SM. At CRS Supervisor Rufino Santos, CRS Ref Cecilia Ilinarco from SM Mega Mall. We have 12 minutes after 12 o'clock and sa bagong NCRPO Director, Sir, magandang tanghali po. Yung aking co-anchor, nasa kabilang panig ay babate sa ating mga opisyal. Magandang tanghali din sa ating Chief PNP. At sa lahat po ng bumubuo ng Eastern Police District, lahat ng officers dyan. Magandang tanghali and congratulations ulit. Meron po akong panauhin dito, but this time, he will just be observing us, ayun, may nagpapatalasta sa cellphone ko. Pababatiin muna natin yung aking trainee ito na sa tabi ko, no? Okay, magandang tanghali sa'yo, kay Lieutenant Michael Marcos Mase. Yes, partner. Magandang hapon din po, partner. At sa mga tagapakinig po ng aming programa, Lingkod ng Bayan, Kaagapay ng Mamamayan. Ako po si Police Lieutenant Michael Marcos Mase po, ang Assistant Public Information Officer po ng Eastern Police District. At tulad po ng aking nabanggit, nasa kabilang panig po ang aking co-anchor, Police Lieutenant Colonel Anthony Gantang. Magandang tanghali sa iyo, Lieutenant Colonel Gantang. Thank you, Tita Flore. Magandang tanghali po. At bago ako bumati sa ating pong mga kasamaan sa trabaho, let me congratulate you for being one of the awardees po sa ating 32nd PNP founding anniversary na ginanap po dito sa atin sa EPD Kapong. Congrats, Tita Flore. Thank you po. Batiin po natin na ating po unang-unang aming ama ng PNP, si Police General Rodolfo S. Asurin Jr. Pangalawa po ang ating bagong tinalagang Regional Director ng NCRPO, si Police Major General Edgar Alan O. Okubo. Of course, ang ating pong, sa amin pong District Director, si Police Brigadier General Attorney Wilson Asweta, at ang ating pong command group, no? Kasama po dyan si Sir Ben Liner Kapili, ang ating pong CDDS, at sa lahat po ng bumubuo ng Eastern Police District, yung tinatawag po nating pamamarisan, Pasig, Mandaluyong, Marikina at San Juan. Sa lahat po ng ating mga kaibigan na nakikinig, magandang tanghali po sa atin lahat. Stay lang po tayong makinig sa Lingkod ng Bayan, Kaagapay ng Mamamayan. Sa ating pong talapihitan, DWBL 1242. Magandang tanghali kay Attorney Esteban Baltazar, ang Direktor po ng LETAS, LTO.
kay Gators, kay Joel Ibanez at kay Doktora Dot Baltasar. Maaari niyo po kaming pakinggan, panoorin sa FB DWBL live streaming, Lingkod ng Bayan, Kaagapay ng Mamamayan. Gayon din po sa inyong talapitan sa radyo, DWBL 1242 kHz AM band. So this time, mamaya po mapalad tayo isang mataas na opisyal na naman po ng PICAG ang ating makakadaupang palad. Pero meanwhile, atin muna pong ipi-play ang ginanap na 32nd anniversary, founding anniversary ng Philippine National Police ng Eastern Police District. Upon his assumption as District Director of Eastern Police District, then Police Colonel Wilson C. Azueta faced a challenge like never before in his already illustrious career. Then we will hold to the policy and directives as to the common trust about him, KPAP. Carrying the banner of Team Pamamarisan, he is tasked to lead the men and women of Eastern Police District in the successful implementation of the two of the biggest programs of the Philippine National Police is to undertake the Kasimbayanan program of the Chief PNP and the BIDA program of SILG, as strengthened by the SAFE NCRPO program of Police Major General Jonel C. Estomo. Di Kapulisan, Simbahan at Pamayanan is a grand effort initiated by Police General Rodolfo S. Azurin Jr., Chief Philippine National Police, to eradicate criminality and all forms of lawlessness in the community through strong collaboration with the religious sector, our beloved kababayans, and with the local government units. My Peace and Security Framework, entitled M plus K equals K, stands for malasakit, kaayusan, kapayapaan, and kaunlaran, wherein the combination of care, order, and peace shall equate to progress. MKK equals K shall be supplemented by my Kasimbayanan program, wherein volunteer church leaders shall help the police nurture relations with the community. On the other hand, Attorney Benjamin Abulos Jr., Secretary of the Interior and Local Government, launched the Buhay Ingatan Drogay Ayawan, which aims to eliminate illegal drugs from the society by addressing the root causes of drug abuse. With the help of the EPD Command Group, the Chief of Police of Pamamarisan City Police Station and Force Commander of District Mobile Force Battalion, and the unified forces of all EPD uniform and non-uniform personnel, Team Pamamarisan was able to effectively put into action both the Kasimbayanan and BIDA program in the Metro East. After the grand launching of the revitalized Kasimbayanan program on September 19, 2022 at Camp Crame, Quezon City, Team Pamamarisan saw the implementation of the said program in the police stations of Pasig, Mandaluyong, Marikina, and San Juan, followed by all 32 substations and District Mobile Force Battalion. Police Brigadier General Azueta is steadfast in staying ahead of the curve in the success of Kasimbayanan program in the Metro East. And so, he headed the conduct of several activities to build a strong fortress of relationship between the church and the police force, such as Kasimbayanan para sa kababaihan, Kasimbayanan para sa kabataan, Kasimbayanan weekly interacting meeting with Kasimbayanan convener Pastor Oliver Lee, and many others. Well, dito po kami para ipaabot na ang ating mga kapatid na Muslim ay partners. Kasama namin na ipapatupad ang programa para sa kapayapaan. Acting as Eastern Police District Centerpiece for Kasimbayanan, the EPD's Council of Interfaith Leaders and Life Coaches was mobilized for the conduct of regular religious and values-oriented activities such as EPD's Core Values Enhancement Seminar, Marriage Enrichment Seminar, Stress and Anger Management Seminar, and a plethora of other related programs.
These were conducted for the moral and spiritual transformation of EPD's workforce and to strictly implement its internal discipline, resulting in a very low returns of administrative cases filed against its personnel district-wide. Team Pamamarisan immersed with the community, resulting in the conduct of 2,282 community outreach programs in collaboration with the interfaith leaders and life coaches. Team EPD also conducted several Kasimbayanan weekly interactive meetings in the barangay, schools, and work areas. To reinforce the BIDA program, the Eastern Police District geared up its campaign against illegal drugs, which resulted in an impressive 692 operations conducted, leading to the arrest of 1,055 individuals and confiscation of 22,655.116 grams of illegal drugs, with estimated value of 56,159,011 pesos. Likewise, Team Pamamarisan bolstered its community outreach programs in order to address the root causes of drug abuse in the community. Through its Speakers Bureau from the district headquarters, Pamamarisan City Police Stations, and District Mobile Force Battalion, 2,329 lectures and information drives were conducted at overpopulated and underdeveloped areas and communities prone to drug dependence within EPD area of responsibility. Harmonizing the Kasimbayanan program of the Chief PNP, Team Pamamarisan mobilized the local government units and representatives from different sectors of the community and the church towards the fulfillment of BIDA program. Finally, to expand the scope of its information campaign against illegal drugs, Team EPD utilized its social media accounts and further reinforced by the regular distribution of IEZ materials. In addition, Team EPD is boosting its continuing recovery wellness program for drug surrenderees with an outstanding 2,434 graduates as of this date. Team Pamamarisan is relentless in its pursuit to cleanse the community of illegal drugs and eradicate the drug syndicates operating within EPD area of responsibility. Currently, Team Pamamarisan has 64 drug-cleared barangays, with San Juan City being recognized as a provisionary drug-free city by Philippine Drug Enforcement Agency. The Eastern Police District is also relentless in implementing the SAFE NCRPO program. It remained vigilant in imposing its presence in the community through the continuous conduct of Oplan Bathala, barangay visitations, school visitations, and establishment visitations, which is further supplemented by the conduct of target hardening and patrol activities by the TMRU of DMFB. As a result, Team EPD established its position as the most peaceful district in the National Capital Region, garnering a very low crime rate of 5.11 from August 2022 to February of 2023. With no fear or favor, EPD implemented the laws of the land, resulting in the arrest of 33 top most wanted persons, 347 most wanted persons, and 532 other wanted persons, with 307 warrantless arrests. Further, Team Pamamarisan ramped up its campaign against illegal gambling and loose firearms. Additionally, Team EPD Pamamarisan recorded no cases of shooting to death incidents from September 2022 to January 2023. Finally, Team Pamamarisan achieved a low street crime rates and crime volume, coupled with its remarkable crime solution and crime clearance efficiency, resulting in a noteworthy average monthly crime rate of 0.47. Since August 15, 2022, the Eastern Police District has strengthened its conduct of foot in mobile patrols 24/7, round-the-clock checkpoints Oplan Sita, strategic and continuous night patrolling, and information dissemination through Oplan Bandilyo.
Further, Team EPD accentuates its campaign against communist terrorist group and other enemies of the state through a series of No Die Enemy seminar held in all 4 police stations in EPD, which was participated by barangay officials. Furthermore, as an active support for counterinsurgency program supporting the armed forces of the Philippines, continuous community-wide area operations are conducted within EPD area of responsibility to eliminate the influence and control of communist terrorist groups over both urbanized and underdeveloped barangays in the Metro East. Likewise, Team Pamamarisan provided security coverage during the 6 visits of President Ferdinand Bongbong Marcos Jr. for his programs and activities within EPD area of responsibility, and also for the engagements of Vice President Sara Duterte. With great emphasis on ensuring the safety of delegates from all over the globe visiting the eastern part of Metro Manila, Team EPD played a pivotal role for the maintenance of peace and order during the Asian Development Bank meeting and the Southeast Asian Ministers of Education Organization Conference. With this culmination of efforts and activities, the Eastern Police District endeavors to ensure that its plans and programs are seen, appreciated, felt, and extraordinary. 6 na buwan ng buong pusong pakikiisa sa simbahan at pamayanan. 6 na buwan ng hindi matutumbas ang pakikibaka laban sa iligal na droga at kriminalidad. Ang laban sa pagpuksa ng mga masasamang loob at ipinagbabawal na gamot ay nagsisimula pa lamang. 6 na buwan ng walang sawang paglilingkod. 6 na buwan ng pagiging ehemplo ng disiplinado at profesional na pulis. Makakaasa ang sambayanang Pilipino ng Eastern Police District sa pamumuno ni Police Brigadier General Wilson C. Azueta ay hindi kailanman susuko sa ngalan ng paghahatid ng malasakit, kaayusan at kapayapaan tungo sa kaunlaran. Yan ang Eastern Police District, ang patnubay at kaagapay mo sa silangan, kailan may hindi titigil na maghahatid ng serbisyong pamamarisan. Okay, inyo pong natunghayan ang AVP ng Eastern Police District sa 32nd founding anniversary ng Philippine National Police. Ganda tanghali kay Ma'am Kat Kapili, kay Kanono. And this time, atin pong tanggapin ang pag-uulat mula po sa Eastern Police District. Then after that, we're going to play the AVP of PKG at siyempre, ang ating pong pinagpipitagang panauhin, atin pong ihahatid mamaya-maya lang po. Okay, ang mga ulat ihatid sa atin ni Elise Cortez, Patrolwoman Elise Cortez. Ang Eastern Police District sa ilalim ng pamumuno ni Police Brigadier General Wilson C. Azueta, District Director, nagsagawa ng English 101 Comprehension and Report Writing sa mga piling kapulisan alas 8 ng umaga noong February 26, 2023 sa EPD Multipurpose Hall, Caroncio Avenue, Barangay Malinaw, Pasig City. Ito ay parte ng capacitation program anchored on the 5 pillars of self-development, KSSVS, o ang knowledge, skills, strength, virtues, and service. Ang Eastern Police District sa pamamagitan ng District Community Affairs and Development Division, headed by Police Colonel Reynan V. Patam, Chief DICAD, kasama ang Station Community Affairs and Development Section ng Pasig, Mandaluyong, Marikina, San Juan City Police Station at DMFB in partnership with advocacy support groups ay nagsagawa ng Bida Kasimbayanan at simultaneous community outreach program sa iba't ibang barangay ng Metro East noong February 25, 2023. Nagsagawa ng lectures on crime prevention awareness at kabataan kontra droga at terorismo. Nagsagawa rin ng feeding program at pamamahagi ng food packs para sa mga lumahok sa nasabing aktibidad. Kasama ang Eastern Police District sa isinagawang Bida Bayanihan ng Mamamayan,
Fun Run and Serbisyo Caravan facilitated by DILG alas 4 ng umaga noong February 26, 2023 sa SM Mall of Asia, Pasay City. Lumahok ang mga kapulisan ng distrito sa ilalim ng pamumuno ni Police Brigadier General Wilson C. Azueta kasama ang district staff, Chief of Police ng Pasig, Mandaluyong, Marikina, San Juan City Police Station at Force Commander DMFB. Sumuporta rin ang mga advocacy support groups at stakeholders sa isinagawang aktibidad na may layuning puksain ang iligal na droga sa ating bansa. Matagumpay at zero incident naman ang isinagawang security coverage ng Eastern Police District sa ilalim ng pamumuno ni Police Brigadier General Wilson C. Azueta, District Director, sa ika-37 anibersaryo ng EDSA People Power na ginanap noong February 25, 2023 sa EDSA Shrine Ortigas Center, Quezon City. Ang Eastern Police District sa ilalim pa rin ng pamumuno ng ating butihing District Director na si Police Brigadier General Wilson C. Azueta ay nagsagawa ng isang buy-bus operation sa Barangay Pineda, Pasig City noong February 23, 2023. Nakumpiska sa nasabing operasyon ang humigit kumulang 23 grams ng hinihinalang shabu na nagkakahalaga ng mahigit 161,000 pesos sa merkado. Nadakip at naaresto rito ang 3 suspect na pawang residente ng Pasig City. Ang mga ito ay pansamantalang nasa Pasig Custodial Facility habang hinahain ang mga kasong isinampa laban sa kanila na paglabag sa RA 9165 o ang Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Pinasalamatan naman ng ating District Director ang ating mga operatiba sa walang sawang pagsuporta sa kampanya laban sa iligal na droga at paglaban sa kriminalidad. Winika ni Police Brigadier General Azueta na ang ating kampanya laban sa iligal na droga ay kailanman hindi titigil. Sa halip ay lalong paiitingin at hindi titigil sa pagdakip sa mga lalabag nito. At yan po ang mga ganap sa Team EPD Pamamarisan, kaagapay mo, Elise Cortez. Okay, maraming salamat kay Patrolwoman Elise Cortez. Ang programang ito ay handog sa atin ng Angel's Burger, ang burger ng bayan, at ng SM Supermalls at SM Mega Mall. Bago natin ipasok yung ABP ng PKG, siguro tayo muna po ay mag-i-station ID, Engineer. Mula sa top-rated music station ng Dekada 80, ang WBL. Tuloy na naglilingkod sa inyo sa pamamagitan ng magaganda at piling-piling programa. Mula Lunes hanggang Linggo, aaliwin kayo ng aming kilalang mga komentarista at public service program. Ito lamang himpilan ng DWBL. Burger, ang burger ng bayan. Burger na buy one take one na may libo-libo ng franchise holders sa iba't ibang bahagi ng Pilipinas. Owned and operated by Mr. and Mrs. Joseph and Vicky Mojica. Angel's Burger, ang burger ng bayan. Advance happy birthday sa wife ni Corporal Robin Barameda. Kay Mika, advance happy birthday. And magandang tanghali, Chipopot. Bagong gising ka. So this time we are playing the ABP of PKG Community. That the application of your mandate is firmly grounded on moral principles, integrity, accountability, and honesty. This is what I consider good governance. Kaisa sa hangarin ng Pangulong Ferdinand Bongbong Romualdez Marcos Jr. na maiparamdam sa taong bayan ng Philippine National Police ang katapatan sa paglilingkod, integridad at pananagutan sa pagganap sa tungkulin. Muling pasisiglahin ng pambansang pulisya ang mga hakbangin nito kontra krimen, terorismo, katiwalian at iligal na droga sa pamamagitan ng mga programang makapagpapalakas sa ugnayan ng PNP sa iba't ibang sektor ng lipunan
upang mapanumbalik ang sigla ng suporta at respeto ng taong bayan na siyang titiyak sa magandang relasyon ng pulisya sa publiko. Sa patuloy na pagharap ng bansa sa hamon sa kaayusan at kapayapaan dulot ng problema sa iligal na droga, palalakasin ng pambansang pulisya ang pantay na pagpapatupad ng supply reduction at demand reduction programs. Inaasahang matatapos ang problema sa iligal na droga sa tulong ng civil society sa ilalim ng whole of the nation approach sa pagpapatupad ng mga programa kontra iligal na droga tulad ng Recovery and Wellness Program o RWP at iba pang aktibidad na makatutulong sa demand reduction. Bilang pagsuporta sa pambansang kampanya ni Interior and Local Government Secretary Benjamin Abalos Jr., ang buhay ingatan, droga'y ayawan o bida, muling pasisiglahin ng Philippine National Police ang pakikipag-ugnayan nito sa mga nauna nitong inorganisang mga peacekeeping volunteers, force multipliers, civic groups, grassroots-based organizations at iba't ibang people's organizations upang maging pangunahing advocacy proponents at message amplifiers ng BIDA program sa bawat barangay at sa lahat ng sulok ng bansa. Pamunahin dito ang kabataan kontra droga at terorismo, ang mga manggagawang miyembro ng JIPCO, mga miyembro ng kaligkasan, OFW groups, women's and LGBT, anti-crime non-government organizations, barangay-based mandatory institutions at mga faith-based group. Katuwang ang mga kasimbayanan faith-based groups, aktibong makikipagtulungan ang iba't ibang Christian fellowship groups at mga Muslim imam at ulama upang magbigay ng gabay spiritual sa mga person who use drugs at mga illegal drug surrenderers na sumasa ilalim sa Recovery and Wellness Program, pati na ang mga pamilya nila upang buhayin ang pag-asa sa lahat ng mga nais na manumbalik sa buhay na kalugod-lugod sa Diyos at talikuran ang buhay na nasa ilalim ng impluwensya ng ipinagbabawal na gamot. Sa tulong ng mga ito, bibigyan ng gabay ang mga nasa RWP facilities upang maging handa sila sa pagbabalik sa lipunan. Sa sama-samang pagtaguyod ng demand reduction strategy laban sa iligal na droga, tatahaki ng buong bansa ang iisang direksyon tungo sa strong finish at happy ending scenario na ating inaasam para maging drug-cleared at drug-free ang lahat ng paaralan, buok pagawaan, mga tourist destinations at bawat tahanan ng pamilyang Pilipino. Kaisa ang lahat ng sektor sa lipunan sa pagpapalawig ng programang BIDA, sama-samang isusulong ang pagsasagawa ng mga aktibidad na nakatuon sa pagpapalaganap ng advokasya kontra droga, katulad ng BIDA rollout sa lahat ng bayan at lungsod sa Pilipinas bilang hakbang upang mas mapalawig ang kaalaman ng bawat mamamayan patungkol sa masamang epekto ng iligal na droga na siyang pinakapangunahing layunin ng programang BIDA. Dahil sa BIDA, hindi na sayang ang nakaraang 6 na taong kampanya natin laban sa iligal na droga. Dahil sa BIDA, patuloy na mababawasan ang krimen na kinasasangkutan ng mga persons who use drugs. Dahil sa BIDA, patuloy na dadami ang mga drug-cleared barangays, municipalities, cities, and provinces natin. Dahil sa BIDA, magpapatuloy ang tahimik na kapaligiran, mapayapang pamayanan at magkakaroon ng peace of mind para sa lahat. Dahil sa BIDA, magpapatuloy ang kaunlaran at masiglang ekonomiya ng bawat lungsod at bayan sa ating bansa. Dahil sa BIDA, makakamit natin ang pangarap nating drug-free Philippines. Sa BIDA, kayo ang BIDA. Ang mass media na kalipunan ng dyaryo, radyo, telebisyon at internet ay may mahalagang gampanin sa pag-unlad ng isang bansa at may iba't ibang aspeto at gawain tulad ng pag-organisa sa proseso ng komunikasyong pang-ekonomiya, politikal, sosyal at kultura ng isang komunidad.
Ngunit may iilang mga istasyon ng media at social influencers na nagkamali sa paghahatid ng mga insidente, balita o pangyayari. Ang mga ito ay hindi lamang nagdudulot ng takot at pagkabahala sa publiko, kundi pati na rin ang tila hindi makontrol na karahasan at kaguluhan sa bansa. Kaugnay nito, sa kabila ng mga serbisyo at sakripisyo ng buong kapulisan upang mapanatili ang kaayusan, kapayapaan at katahimikan sa ating bansa. Ang mga balita gaya ng aligasyon sa labis na paggamit ng otoridad, pagre-resiklo sa mga masasamang balita at pagpapakalat ng mga maling impormasyon o fake news ang siyang nagiging sentro ng mga balita. Para sa mga ordinaryong mamamayan na hindi pa nararanasang makisalamuha sa mga alagad ng batas, iyon lamang ang kanilang naging batayan sa isang pulis. Totoo man na ang pagkakaroon ng paglilinis sa buong organisasyon ang pangunahing hakbang upang mabago ang mga negatibong pananaw ng publiko sa mga kapulisan. Ang napapanahon at angkop na pamamaraan ay kinakailangang ipatupad upang ang mga ito ay maaksyonan at matugunan. Sa pamamagitan ng Peace and Security Framework ng Pambansang Pulisya ng Pilipinas, sa pamumuno ni PNP Chief General Rodolfo S. Azurin Jr., ang malasakit plus kaayusan plus kapayapaan equals kaunlaran ay napaunlad ang Information and Communication Technology ng PNP. Dahil dito, inisip at binuo ni PNP Chief General Rodolfo S. Azurin Jr. ang Police News Network, ang sariling istasyon ng kapulisan na maghahatid ng lahat ng programa, aktibidad at proyekto ng PNP at ibabalita sa News and Public Affairs program sa YouTube bilang pangunahing pinagkukunan ng balita ukol sa aktibidad ng mga kapulisan at Facebook bilang online news site. Layunin ng PNN na magbigay ng tamang impormasyon at i-update ang publiko sa mga balita ukol sa kaayusan, kaligtasan at kapayapaan na may kaugnayan sa pang-araw-araw na buhay ng isang Pilipino sa mabilis at maginhawang pamamaraan. Layunin din nito na supilin ang fake news, maling impormasyon at kawalan ng impormasyon, pati na rin ang character o organization assassination na minsan ay gawa-gawa lamang o siyang tinututukan ng ibang kasapi sa mainstream at social media. Sa pamamagitan ng mahusay at nakatuon na pangkat ng mga kapulisan na may tungkulin na ipahayag ang totoo, tama at napapanahon na mga balita at impormasyon, ang PNN ay may bisyon na maging mahalagang kagamitan sa pag-promote ng mabuting pamamahala at makabagong pamamaraan ng community policing para sa patuloy na pag-unlad upang makamit ang mga mithiin ng ating pamahalaan na maging bagong Pilipinas. Police News Network, alagad ng batas, tagapagtaguyod ng balitang pulis. Okay, napakaganda ng ABP ng Pika G. Police Community Affairs Development Group. Partner, alam ko nandyan ka pa ha. Si Lieutenant Colonel Anthony Gantang. This time, we are going to introduce, napaka-igse, no? Ng ating introduction. Hindi talaga ako binigyan ng introduction. Kasi kilalang-kilala natin, napaka-accommodating po na opisyal. Lagi-lagi na lang pag tinawagan nyo, he's always there. So, isa lang ang masasabi ko, he's a proud member of PNPA Class 1996, Kaagapay Class 1996, classmate of the man behind Lingkod ng Bayan, CDDS Police Colonel Benliner Capili. Amin pong ikinalulugod na ipakilala sa inyo ang Chief of Staff ng Police Community Affairs Development Group. Sa katauhan po ni Police Colonel Marvin Jo C. Saro. Sir, nasa kabilang panig din po yung aking ko-anchor, si Police Lieutenant Colonel Anthony Gantang. Yes. Magandang hapon po
sa ating mga kay Ma'am Flory at kay Lieutenant Colonel Anthony Gantang at sa bumibili sa lahat ng nasa likod ng ating programa na Lingkod ng Bayan. Magandang tanghali po. Partner, bago kita pagtanungin, engineer nag-e-echo kay Sir Saro. Okay. Nag-e-echo tayo. Pero bago ko muna pagtanungin yung partner, sa dami ng nagagandang programa ng PKG, we'd like to congratulate your office, ang PKG. So this time ang alam natin lahat ito partner existing lahat ng mga programa. Pero ang gusto ko ngayon yung pinakabago nila, yung Police News Network Alagad ng Batas. 24 hours po ba ito, sir? At ito po ba ay papanood na sa buong kapuluan? Yes ma'am. Pero bago po lahat ma'am, kanina nakikinig po ako. Gusto ko po kayong i-congratulate. At awardee po pala kayo sa 32nd anniversary ng PNP. Yan po sa Eastern Police District. At yun ma'am, yung napanood po natin kanina, yung tungkol po sa Police News Network. Ito po ay programa po ng ating Chief PNP. Ang layunin po nito ay makapagbigay ng mga tamang impormasyon sa mga ginagawa po ng ating mga kapulisan. So, hindi po ito makipag-compete sa mga media. Actually, ito po ay magiging daan, platform para po malaman ng ating pong mga kababayan yung pong mga araw-araw pong ginagawa ng ating pong kapulisan na hindi po lingid sa lahat na kung minsan po yung mga napapabalita lang ay yung mga masasamang balita tungkol sa pulis. Pero bukod po dyan ay marami pong mga kabayanihan na nagagawa po yung ating kapulisan sa araw-araw. And also with the expertise ng mga nagdi-deliver, one of them is Captain Makaraig. Yes, ma'am. Napakaganda. Napanood natin ito, no? So, aside from that, siguro maraming nais itanong yung aking co-anchor partner. Samantalahin mo na itong pagkakataon. Kadaupang palad natin ang Chief of Staff ng PKG, si Police Colonel Marvin Tosa. Yes, partner, hindi mo na itatanong nagkasama na kami ni Sir Marvin sa Laguna. Classmate? Hindi, isa si Sir sa pinakamasisipag at magaling na COP. Oo nga, no wonder. At pinakamagandang lalaki na rin. Oh, syempre. 26. Magkasama din kami ni Sir February 17 to 19 during the Marriage Enrichment Program kasama si CDS sa Mount Makiti. Kaya mas pa kami. Go ahead, partner. Go ahead. May mga ilan lang tayo tatanong kay Sir, pero bago ako magtanong, Sir, kasi marami pong tayong pulis na nagtatanong din, medyo na siguro nakakompuse sila. Kasi usually na naririnig nila is yung dating PCRG, DPCR, ngayon may PKG. Sir, pwede pong paki-enlighten natin yung mga kapulisan natin at iba pang nakikinig. Ano po yung mga pagkakaiba kasi medyo bago po sa atin yung PKG. Yes, tama. Yung pong ating unit na ngayon ay kung tawagin ay PKG o Police Community Affairs and Development Group ay tulad din ng ibang unit ay dumaan sa maraming pagbabago. So, dati po ang pangalan niya po ay Police Community Relations Group. Ngayon po, nagkaroon po ng restructuring that was 3 years ago. At kasama po doon sa restructuring, yun pong pagkakaroon po ng bagong mga trabaho ng isang pagiging PCR officer. And
pagkakaroon ng mga regional offices sa ngayon. Dati po kasi yung PCRG dito lang po yan sa Camp Crame. Pero ngayon po meron ng mga regional offices. So tama po 'yon. Kasama po sa restructuring yung pong pagbabago nung pong pangalan po nung aming unit. So from Police Community Relations Group, siya po ay ginawa ngayon na Police Community Affairs and Development Group. Sa pagbabago ng pangalan, ba't hindi yung function? Yes, yung function po kasi ng PCRG, dati po kasi ang kasama po doon sa function nun is yung may tinatawag tayo nun na santinig at sambayan. So yun po yung umiikot yung trabaho ng PCRG nung araw. Ngayon po, 3 dimension na po siya. Meron po tayong Information Development Operation, yung pong Public Information and Community Engagement. So, 3 dimension po siya na mas, kumbaga, mas relevant at mas umaayon po sa isang dapat gawin ng isang involved po sa trabaho ng PCAG. Sir, maliwanag na please. Marami nang makakaunawa sa ano na yung, talaga yung PCAG ngayon sa yung DPCR dati. Sir, bali lahat po ng mga PROs natin, operational na po yung ARCAD ang tawag po natin, ano? Or ano po yung pagkakaiba ng ARCAD saka yung PCAG sa mga regional offices po natin? Ayun po. Yun naman pong ating ARCADs, yan po ay mga community affairs development na under po ng mga police regional offices. So, ang trabaho naman po nila, wala naman pong pagkakaiba sa trabaho, but they should complement at nagko-complement at yung mga pang-national na mga issues, yun ang ginagawa ng ating Police Community Affairs and Development Group. So, yung pong mga ARCADs na nakatutok po sila doon sa mga sariling regional offices at nandun po yung atin namang PCAG para po i-reinforce yung pong ating mga ARCADs. So, magkatuwang po yan. Magkatuwang po yung ating ARCADs at yung pong ating mga regional RPCADOS. Yun po yung tawag naman doon sa ating mga regional offices. Yes, sir. Magkaiba po sila ng director pero halos pares po sila ng ginagawa. Nagko-connect po sila sa ating PNP at sa community. Tama po ba, sir? Tama po yan. Tama po yan. So, hindi naman po natin dapat na yung may competition or ano, kundi dapat magkatuwang po yung dalawang yan na unit. Partner. Yes, sir. Ito naman po, ibang katanungan, sir. Sir, paano po nakakatulong yung social media sa ating pong tinatawag na crime prevention sa crime solution na efforts po ng PNP, sir? Tama yan. Siguro, hindi po may kakaila sa atin na bigla tong pagsulpot ng social media. Na halos lahat po ang Pilipinas nga number 1 sa social media. Halos dito sila kumukuha ng information, madaling maka-access. And kung sabi nga, ito yung bagong battlefield. Kasi kahit yung mga criminal syndicates, ginagamit na yung social media. May mga pag-scam. So, kung hindi po marirealize ng ating pong kapulisan na ito ay isa sa mga bagong battleground natin, matatalo po tayo. Kasi yung pong ating kalaban po ng gobyerno, ginagamit po yung social media para mag-influence. So, dapat po maging active din yung ating PNP. Of course, tama yung kanina, yung ating bagong programa ng ating Chief PNP na Police News Network na makapagbigay tayo ng tamang information at magamit natin sa pag-inform din sa public itong social media.
Okay, nabanggit ni Sir Saro kanina no na yun nga napakalaking battlefield yung pagdating dito sa social media na ginagamit. Pero saludo naman tayo sa ating mga alagad ng batas dahil kitang-kita din naman natin partner yung kahandaan ng ating kapulisan. In fact, we have with us yung batas no at ang ang operatiba na uma-action dito, the cyber crime group naman. Yes, Tita Florin, napakalaki ng ginagampanan po ng mga pulis po natin sa social media. At tatanong ko lang kay Sir, marami po tayong mga estudyante na maraming nakakapanood sa mga program and activities ng PICAG. Particularly doon po sa mga estudyante ng mga mass communication, journalist. Ang PICAG po ba, Sir, meron na po ba sariling recruitment? Meron na rin kaming sariling quota sa recruitment. Dahil nga doon sa restructuring, almost kailangan po ng PICAG ng almost 1,200 na personnel. Sa ngayon po ay nangangalahati na. So kasama po doon sa programa para madagdagan po yung ating mga personnel ay through sa recruitment. Sir, based yung 1,000 plus na yun? Yun po yung mga kasama na po yung ating mga regional offices. Okay. At hanggang sa provincial. Partner. Welcome development ng mga estudyante natin, Sir, sa mga bagong graduate ng mass communications. Oo nga, Dahil pag magpulis po sila, rekta sila magtatrabaho, magiging ang function nila ay yung pinag-aralan po nila sa mass communication, journalism, IT, no? Parang katulad po ng mga nurse, mga doctoral lawyers, kung saan po sila naka-assign, mape-perfect po nila or magagampanan nila directly dun sa function nila sa PNP. Sana po, Sir, marami pa po. Okay, partner. Other than the existing programs na pinagkakaabalahan ng tanggapan ng PICAG ngayon, any other things, sir, na nais nyong i-share sa amin? Kasi we know for one na patuloy na tumutuklas ng magaganda at nagagandahan pang mga programa ang ating mga higher heads, no, na kung saan ito ay talagang nakakatulong at malaking tulong sa ating mga kababayan, sir. Yes po. Siguro bago ko po sagutin yan, may dagdag lang ko dun sa tanong ni Anthony kanina. Okay. Yung special yung recruitment ng ating mga sa PICAG. Na dapat talaga mas kailangan namin ng mga teachers, psychologists. In fact, nagkaroon po kami ng special quota, all female po yon, 150 na ngayon po ay nagti-training dito sa training center sa Calabarzon. So, tungkol naman po... Filled up na yun, sir. Ma'am? Yes, ma'am, 150. Actually, ma'am, undergoing na po sila ng training. Nasa magsi 6 months na po sila sa training center. Wow! Okay, sir, go ahead. Tungkol naman po, ma'am, sa ating mga programa, so sabi ko nga is isa sa mga programa ng PICAG is more on sa crime prevention. Kaya massive po yung ating public information para po maiwasan yung mga krimen, lalo na po sa mga online scam. And kaya po tayo, bumababa rin po kami sa mga barangays. Kaya po meron yung community affairs division po namin, yung community engagement. Ito naman po para mapalapit po yung mga tao sa atin. At kung makikita nyo po, naka-align po tayo doon sa security framework po ng ating Chief PNP, yung MKK equals K, yung malasakit, kaayusan, kapayapaan tungo sa kaunlaran. So, ito naman po ay kumbaga magkakadugtong. So, nagkaroon tayo ng BIDA, tapos ng PNN. Lahat po ito naka-anchor po doon sa programa po ng ating Chief PNP. Okay. Partner?
Nawala yung aking Wala partner. na po tayong tatanong kay Sir Marvin, Tita Flory. Okay. So, hindi naman din lingid sa ating kaalaman. Ngayon ay magtatapos na. O halos katapusan ngayon. Sir Saro, katapusan ngayon ng February. Ba yan? Katapusan ng February ngayon, come March, no? Ay marami na naman tayong kakaharaping aktibidades. Atin naman pong kumustahin ang kahandaan po ng ating mga kapulisan dito po sa darating na mahal na araw, sir. Ay alam po natin na lagi na lang may preparasyon ang ating mga alagad ng batas, lalo higit po sa seguridad ng ating mga kababayan, sir. Ayan. Tama po yan, Ma'am Flory. Sa ngayon po, ano naman po to, recurring activity po yung ating yung pagdating po ng mahal na araw. So nakahanda po yung ating kapulisan, may naka-template na rin po tayong security preparations. And of course, kasama na po dyan yung mga paghahanda, mga interventions po na dapat gawin. So ginagawa po dyan na kung meron pong yung security plan po na pinatupad nung nakaraang taon, nagkakaroon po ng mga calibrations para makita po kung may mga dapat pang dagdag at dapat pang gawin. So sa ngayon po ay of course ang gusto po ng ating kapulisan ay maging tahimik, maayos at mas ma-prevent po natin yung crime sa pagdiriwang po nitong mahal na araw. Okay, so ibig sabihin din pala partner, no? Yung mga previous programs din, parang sinasariwa din ito ng mga otoridad, ika nga, no? Dahil halos cycle lang naman, Colonel Saro, yung nangyayari, no? Yung paulit-ulit na mga okasyon, preparasyon na isinasagawa natin, ika nga nagkakaroon lang minsan ng karagdagan pa para sa lalong ikagaganda ng inyong mga programa. Yes po ma'am, tama po yan. So kinakalibrate po natin yung ating mga paghahanda. Tulad po ngayon sa social media, so dapat massive ang ating public information about public safety, then maging strategic po yung paglalagyan po ng ating mga kapulisan at magkaroon po ng mga help desk at mga madali pong makahingi ng tulong yung pong ating mga kababayan pagka po kailangan po nila ng police assistance. Pero partner, alam mo, na-call din ng attention ko dun sa nabanggit ni Sir, ano? Parang biglang nabuksan yung isip ko, partner, ano? Nung mabanggit mo yung tungkol sa social media, and immediately sinagot din tayo ni Colonel Caro ng it's a battlefield. Battlefield na rin na matatawag natin, ano? Yung ika nga mga ginagawang karahasan na rin, no? Na matatawag natin, kaya lang it passes through social media. Medyo mabigat-bigat ito. Ang sandata nga lang natin ay ang kahandaan ng ating mga otoridad na ito ay kanilang nadidetect agad. Tama po ba ako? Yes ma'am, tama po yan. Kaya po yung ating pong unit na involved po sa cybercrime, katuwang yung ating ACG, meron po tayong mga cyber patrolling. So nakikita po natin kung may mga meron na po tayong mga nahuling mga modus operandi. Sino bang mag-aakala na ginagamit nila ito sa human trafficking? Pati pagbebenta ng shabu, meron din through social media. So ngayon po, nagkakaroon ng cyber patrolling, hindi lang po yung ACJ, pati yung mga ibang units. At dito po, maraming tayong mga na-discover na mga bagong modus. Yung mga nang-i-scam, ito rin po yung ginagamit. Kaya po, kumbaga, kailangan po yung ating PNP maging one step ahead din po na nakikita po natin yung mga bagong mga krimen na mga tawag dito, yung paano nila ginagawa yung mga krimen through social media. Kasi dati ang tinatawag lang natin partner na battlefield
open sa open air no. Open, opo. Ngayon, nasa isang kaharap mo lang isang cellphone kaharap mo lang yung mga gadgets na yan, may battlefield na tayong natatawag. Iba't ibang klase, tama sinabi ni Colonel Saro kanina, na iba't ibang klaseng karahasan ang nagaganap and good for us dahil meron tayong ahensya and mga otoridad na ika nga ay nagbabantay dito. Halos 24/7 Colonel Saro, no? Yes po, ma'am. Yes po. Alam po natin nakadepende sila sa amin sa PNP. Bilang isang organisation na bibigay ng sabi nga po natin we serve and protect, no? Ganon din po in the same way, ang kami pong PNP ay dumidepende rin po sa ating community. So kaya ito po nga social media, ito po ay yung venue namin ng community sa ng PNP para po mag-meet kami halfway para magamit po namin sa pagtutulungan namin ng pakapagbigay ng impormasyon. So sa mga kababayan po natin, para po hindi sila maliligaw o makaka-receive ng mga sinasabi po natin fake news, mas maganda po mas mag-monitor sila lalo na po sa mga website, legitimate websites or mga social media na ino-operate po ng PNP at ganoon din po ng mga other government agencies para hindi po sila maka-receive ng mga fake news. At the same time, pwede po sila makahingi ng tulong at makapagbigay po ng assistance or ng mga information na makakatulong po sa ating kapulisan. Oh, partner, Colonel Caro, sabi nga ni The Action Man, service with caring, respect, and professionalism. Magandang tanghali daw po mula sa ating The Action Man. So, yun nga, kasi kahit ako, Colonel, kaya na talagang pagsabi mo kaninang battlefield, yun na nga talaga ang tingin ko sa ginagawa ng mga karahasan using the social media, battlefield na talaga. Nandyan ang pakikipag-away, andyan ang bastusan, pero natutuwa tayo dahil may mga katumbas na pananagutan nito sa ating batas. So ngayon, nais po nating alamin alam mo, first and foremost siguro on behalf of the Action Man, the man behind the Lingkod ng Bayan, nais nating magpaabot, partner, ng taus-pusong pasasalamat sa butihing Chief of Staff ng PCAG, no? He is always there for us. Thank you very much, sir, no? Isang tawag lang, talagang nandyan naman po ang butihing opisyal. Magpapasalamat tayo, pero since PCAG is the Police Community Affairs Development Group, nais pa rin nating nais nating hingan ng ilang mga programa pa. Baka may ginagawa pa o may dinidevelop o may na-upgrade, no? Ang PCAG para sa lalo pa pong ikagaganda ng serbisyo ng inyong tanggapan sa mamamayang Pilipino. Yes, ma'am. Samantalahin ko na rin po yung pagkakataon. Tama po yun. Medyo hindi pa po kilala yung PCAG. Baka hindi rin po nila alam. Kami rin po yung nagme-maintain po ng PNP Museum na nandito po sa Camp Crame. At kami rin po yung nagiging hawak po natin yung kumbaga sumbungan ng bayan. Kasi yung pong lahat po ng complaints, yung ating pong isumbong, kami po yung nag-handle nun. Libo-libo po yung complaints na dumarating and kami po yung nagre-refer sa mga tamang offices sa mga sumbong po ng ating kababayan. At bukod po doon, yun nga po, pinapaiting po natin yung community engagement, lalo na po sa programa po ng ating DILG, yung pong BIDA, yung pong buhay ingatan, drogay ayawan. So layunin po nito yung sa parte po ng supply reduction, yung pong continuous police operation na yan po, alam ko yung ating Eastern Police District ay masigasig yan sa mga police operation against illegal drugs. At ganoon din po sa demand reduction through yung pong ginagawa natin ng mga efforts, mga PCR activities. Ngayon po, yung isa po sa mga layunin po ng BIDA na bumaba po sa grassroots, yung pong matouch po natin yung mga pamilya
Kumbaga, by family, may declare po natin na yung pamilya na to ay drug-free. Yung ibang mga stations po natin, ginagawa na po yan na yung barangay clearing. Kasi yan po yung isa sa mga importanteng aspeto po ng programa ng ating pong DILG. Kailangan po talagang maging honest to goodness, bumaba sa mga barangay at ma-clear po natin yung mga ma-declare po natin yung bawat bahay na drug-free. So, hanggang po sa buong community, ma-declare natin na drug-free. So, yun po yung ating pong tuloy-tuloy po yung mga innovations din po natin. Yung napakita po natin na Police News Network na may pakita po yung kabayanihan ng ating kapulisan sa mga araw-araw na ginagawa. At yun din pong mga community engagement, tuloy-tuloy rin po at in coordination po sa mga community affairs, mga arcads po ng mga different police regional offices. So, yun po, marami pong salamat sa pagbibigay po ng pagkakataon. Pero may habol ako, sir. May habol ako. Sa regional level po, ang tawag natin is ARCAD, Regional Community Affairs. How about sa level po ba ng police station? Meron din, Colonel Saro? Yes po, meron po. Ang tawag po dun sa ARCADS, ito po ay under po ng mga regional director. Okay. ARCADS. So, yung counterpart po nila sa amin, yung pong RPCADO naman ang tawag, Regional Police Community Affairs Development Unit. Kasi nga sabi nga ng partner kanina at marami pang hindi diverse, what is PCAG? Ito po yung dating PCRG. So once again, nais nating magpaabot ng pasasalamat. Partner, baka gusto mo nga magpaabot ng pasasalamat sa ating panauhin? Yes, Tita Flory, maraming salamat po kay Sir Marvin. Always ready si Sir, no? Always available. Thank you very much, Sir. Very supportive si Sir sa atin na programa. So once again, sir, we will be asking for your parting message, sir. Please go ahead. Yun lang po siguro. Gusto ko lang pong pasalamatan, syempre, yung ating action man dyan sa Eastern Police District. Yung aking classmate, si Police Colonel Ben Linar Capili. And of course, dyan po sa bumubuo ng inyong programa, kay Lieutenant Colonel Anthony Gantang. Sabi niya kanina, nabanggit niya, kasama ko siya sa Couples Retreat. Alam ko, maraming natutunan niyan si Anthony, kaya natatawa siya And sabi nga namin na dapat lahat talaga ng ating mga pulis na may asawa, of course, lalo na po yung may mga problema, na ma-rediscover nila yung why in the first place na naging mag-asawa sila, di ba? Na ma-rekindle yung kanilang pagmamahalan. Naging maganda po yon yung couples retreat na natendan po namin. Actually, kasama, isinama lang ako ni Colonel Capili doon. Mostly mga taga Eastern Police District officers ang sumama doon. At naging blessing talaga. Pero sana nga, sir, isama niyo sa programa. Maganda nga itong makasama dahil ang ikatatahimik na isang pamilya, ika nga ay isang nagmamahalan na mag-asawa. So kung nagkakaroon tayo ng muling pagre-refresh sa mga ilan-ilang mga bagay, why not na i-undergo natin yung ating mga mag-asawa, lalo na ang mga kapulisan sa retreat, couples retreat. Kumbaga magkaroon po ng bagong perspective about sa family. Kaya nga tayo nagtatrabaho ng maayos dahil sa ating family. Baka maging pastor na ako dito. Pero maganda po yun. Maganda po yung naging... Ano naman yan, sir? Sabi natin di ba lagi nating pinapaalala sa mga naliligaw ng landas, ang gamot ay paalaala. So, isama na rin natin syempre. Baka mamaya may mga naliligaw din ng landas, no? Lalo na yung ika nga ay
Oh, may tumitingin sa akin dito, di ko na itutuloy. Anyway, thank you very much sa Marvin Joe Saro, ang Chief of Staff ng PICA-G. Sir, God bless you. More Yes, ma'am. power. God bless po and more power po, and maraming salamat po sa pagkakataon po na binigay niyo sa akin. Mabuhay po sa PICA-G. Okay, umabot na tayo sa ating oras ng pagpapaalam, partner. Sa ganun-ganun lang, ano? Nakikita niyo po ang isang napakagandang bungkos ng red roses flowers dito sa aking harap. Ito po ay galing doon sa inalayan natin ng tribute noong nakaraan po na sumakabilang buhay, the late Ricardo Paras. Ayan na naman, the late Ricardo Paras. Rest in peace with the Lord. At syempre, I hope ang family po ay medyo nakaka-recover na with the loss. Pero syempre, hindi ganun kadali yon. Again, condolence to the family. Your loved one now rests in peace with the Lord. So, partner, thank you very much sa trainee ko dito sa tabi ko. Kanina pa bubulong-bulong. And Sir partner, Bel, magpaalam ka na. Yes, Tita Flore, maraming salamat po sa mga patuloy na sumusubaybay sa ating programa. Next week po ulit, kita-kita tayo. Okay. Narinig niyo yon. Next week ulit, magkasama ulit kami ni Police Lieutenant Anthony Gantang. So once again, thank you very much sa ating technical, kay Engineer Arnold, siyempre kay Police Corporal Robin Barameda, at kay Police Lieutenant Michael Marcos Mate, kay CDDS, kay Ma'am Kat Kapili, sa lahat ng staff ng CDDS, CDDO, CDDA, Eastern Police District. At kay DD, Police Brigadier General Attorney Wilson Asweta. Ito po ang inyong abang lingkod, Flory Gabitan. Magkarinigan po tayo muli sa darating na Martes. Magandang hapon, Bansang Pilipinas. Burger, ang burger ng bayan. Burger na buy one take one na may libo-libo ng franchise holders sa iba't ibang bahagi ng Pilipinas. Owned and operated by Mr. and Mrs. Joseph and Vicky Mojica. Angel's Burger, ang burger ng bayan. Lingkod ng Bayan, kaagapay ng mamamayan. Ang programang maglilingkod sa sambayanan, katuwang ang ating mga public servants. Lingkod ng Bayan, kaagapay ng mamamayan. Kasama ang inyong lingkod, si Flory Gabitan, tuwing Martes, alas 12 hanggang alauna ng hapon, dito lamang sa DWBL 1242 sa inyong talapitan. The preceding program expresses only the opinions and views of its respective block timer, producer, radio announcer, writer, and production staff, and does not in any way reflect the views of this station. The station has advised the programmers to abide by broadcast laws and KBP rules. Mula sa top-rated music